Hello po guys, part 7 po. God bless us all po, to God be the glory po. Part 7 po ng tinatapos kong life motivation, life coach na tungkol po sa beatitudes ng ating Panginoon, ng ating Creator. To God be the glory po talaga, and God bless us all. Thank you so much po sa inyong lahat na manonood, na makakakita ng content ko na to, na magtatry magtapos. Sigad na po ang bahala sa ating lahat. Pakaingat po tayo, patatagin pa po natin, palalimin pa po natin ang faith natin sa ating Creator. Amen. So, nangyari nga po, nung naghiwalay na po si John the Baptist at saka si Andrew, sinabi ko po sa part 6 nito, lumuluha po si Andrew kasi ramdam na rin po ni Andrew na yun na yung huling pagkakita niya sa kanyang unang guro na si John the Baptist, na yun na yung huling araw na makikita niyang buhay pa na parang ramdam niya na yun yung huling araw na makakausapan niya ng ganong kaseryoso si John the Baptist. Kasi nga po nalalapit na yung pagkamatay ni John the Baptist. Maidagdag ko lang po, nasabi ko na po ito sa mga content ko. Isa din po ito sa parang madugong pagkamatay ng isang alagad ng ating Creator. Si John the Baptist po ay naputulan ng ulo. Yun po ang kanyang pagkamatay. Karumal-dumal din po. Well, anyway guys, lahat naman po talaga ng dumanas ng injustice, hindi po tayo dapat mabahala kasi ang Panginoon po magbibigay ng justice sa lahat ng taong dumanas ng injustice, sa lahat ng taong hindi nagkaroon ng katarungan ang kanyang buhay, sa lahat ng taong gumawa ng nag-alay ng kanyang mga motivation, ng kanyang kung paano siya nabuhay, inalay niya sa ating Panginoon. Yan po ay may karampatang reward sa ating Panginoon pagdating po ng takdang panahon. So, ang nangyari po, umuwi po si Andrew, pumunta po siya, kumatok po siya kung saan nakadestino si Mary Magdalene, yung mga babaeng parang followers ng ating Panginoon. Kasi nga po, nung time na yon, ang mga apostol po may ibibigay pong task sa kanila ang ating Panginoong Jesus. So, bago po nangyari yun, beforehand po na nagkaroon ulit sila ng meeting, ng isang parang conversation na sila-sila lang ang apostol at saka ang ating Lord Jesus. Pumunta po muna bawat isa na nakaranas, kasi nga po nagpahinga muna ang Panginoong Jesus in lahat po ng nakarinig ng Beatitudes, may iba-iba po silang ginawa. So, ito pong content ko na to, iisa-isahin ko lang po yung vital, yung mga importanteng talagang kadikit ng ating Lord Jesus na tinalaban po talaga ng Beatitudes ng ating Panginoong Jesus. So, ang nangyari po guys, si Andrew po, pumunta po siya kay Mary Magdalene. Si Mary Magdalene po, nandun po siya sa isang lugar na parang ang pagkaintindi ko po dun sa dokumentaryong napanood ko, yung pong lumang bahay ni Mateo na tax collector, mayaman nga po si Mateo, may bahay po siya Doon muna po niya pinatuloy, pinagamit niya po yung kanyang bahay na yon sa mga babae na followers ng ating na tagasunod din po ng ating Panginoong Hesus. So, kumatok po dun si Andrew. Tapos pagbukas po ng pagharap po sa kanya ni Mary Magdalene, ni Maria Magdalena, parang hindi po agad makapag-react si Maria Magdalene kasi nagtaka po siya kung bakit nandun si Andrew. Sabi po ni Andrew sa kanya, I have something to tell you. I have sinned, sabi niya gano'n, nagkamali ako, nagkasala ako ng pagsasalita ako sa iyo ng masasamang salita. Sabi gano'n ni Maria Magdalene, huwag mo nang intindihin yun, sabi gano'n sa kanya. Tapos sabi ni Andrew, gusto kong humingi sa iyo ng forgiveness. Humingi ako sa iyo ng tawad kasi masyado kitang hinusgahan, masyado ako nagsalita ng hindi maganda sa'yo. Nadinig mo man to o hindi, marami akong sinabing hindi maganda na tungkol sa pagkatao mo. Humihingi ako ng tawad sa'yo kasi yan ang mensahe ng preaching na ginawa sa atin ng ating rabbi. Tapos sabi, namuluha si Maria Magdalena, guys, sabi sa kanya it's my first time in my life na someone has asked my forgiveness. Sabing gano'n ni Maria Magdalena. Pareho silang naluluha ni Andrew. Tapos sabi ni Maria Magdalena
ibang tao na tayo ngayon. Nandun na tayo sa Panginoon. Yan po yung pag-uusap na nangyari sa kanilang dalawa na tagasunod ng ating Panginoong Hesus. So guys, ang ganda po kasi talagang ang epekto po ng Beatitudes ay napakalalim po. Talagang nag-cleanse po sa mga taong sa dami po pag inisa-isa po natin, napakadami po. Ang sasabihin ko lang po dito sa bagong content ko na to, yung mga importante lang po talaga na talagang tumatak po talaga, nandun din po talaga sa banal na kasulatan ng ating Panginoon at sa mga dokumentaryong ipinalalabas nitong generation natin. So guys, sundan nyo pa po, yan po yung nangyaring conversation kay Mary Magdalene at kay Andrew na kapatid ni Simon Peter. So, sundan nyo pa po guys para po maisa-isa ko. Mabilis lang po to, bibilisan ko po para mabilis po nating mapanood isa-isa part by part. So thank you so much po talaga guys. Sana po lahat tayo patuloy-tuloy pa rin buhusan ng blessing sa bawat araw na tayo nagtitiwala pa rin sa ating Panginoon, sa ating Creator. Pagtibayin po natin guys kasi dilat na katotohanan po nandun na talaga tayo sa last minute ng generation ng ng humanity na to. So, pagtibayin po natin yan kasi any moment po talaga guys, dadating po. Bigla na lang po yung boom, sasabog yung Great Tribulation, yung climax. Sunod-sunod po yan. Sana po maging prepared tayo. Sundan nyo pa po yung susunod na part. To God be the glory po. God bless us all po and stay safe. And always have steadfast faith to our Creator. Amen. Thank you so much po for watching. Sundan nyo pa po yung kasunod. Amen. God bless us all po.